Hi friends! It's cooking para-paraan! Una, lilinisin po natin itong fresh Saba fish. Prepared na rin po ang ating mga kailangan. Ayan, malinis na ang ating isda. Meron din tayo ditong luya, leek or negi. Meron tayong garlic, onion, at yung parang pechay dito sa Japan. Komatsu na po ang tawag dito niyan. I-heat lang natin yung ating fry pan. Lagyan natin ng oil. Konti lang. At syempre, gigisa na natin ang ating bawang, sibuyas, luya, and i-add na rin po natin ang ating coconut milk. Balik kalahating litro ng coconut milk ang gagamitin ko dito. Maglalagay po ako dito ng asin, patis. Patis, gawa ng asawa ko yan. Yosho po ang tawag dito sa Japan kapag kayo ay naghanap ng patis. Ilalagay na rin po natin dito yung ating Saba fish. Sunod ang leek. At hindi ko alam kung anong naisipan ko kung bakit ayaw ko siyang hiwain. Ilagay ko na po ang aking pechay. Tinatawag ko po siyang pechay dito kasi para siyang pechay na medyo crunchy. Kumatsu na po ang tawag dito sa gulay na ito. Takpan lang ng ilang minutes. Ayan. Mukhang yummy na siya. Patutuyuin ko lang ng konti yung gata. Ayan. Medyo tuyo-tuyo na yung gata niya. Nagmamantika. Masarap na po yan. Itong parang pechay na gulay na to, kahit na medyo ma-overcook siya, hindi po siya naglalata. Kaya okay lang kahit medyo mukhang overcook na siya. Cooking para-paraan. Ginatang isda din yan. Kung hindi ka magra-rice, good for keto dish din po ito. Pero kung magra-rice ka, hindi na keto yan. Thanks for watching. If you like the video, please don't forget to follow